Gilas Pilipinas maswerte dahil Iraq ang makakalaban sa susunod na laro. Jonathan Kuminga nagdemand gusto ang player option sa ikalawang taon at Buddy Hield nagpadala na agad ng mensahe kay Butler. Pumasok ang Gilas Pilipinas ngayong taon sa FIBA Asia Cup na may dalang mabigat na mga inaasahan mula sa mga fans at mga basketball analyst. Matapos ang ilang taon ng muling pagbuo at paglinang ng mga young talents, umaasa ang team na maipakita sa buong mundo na ang basketball sa Pilipinas ay nananatiling isang puwersang dapat igalang sa Asia. Pinangungunahan ng mga veteranong tulad ni Junmar Fajardo na may taas at karanasan sa loob ng paint at pinapalakas ng mga batang players tulad ni Dwight Ramos na nagbibigay ng bilis at husay sa pag-shoot. May balanseng roster ang Gilas na kayang umangkop sa iba't ibang estilo ng laro. Matindi ang kompetisyon sa Group D kung saan hinarap nila ang matitinding kalaban tulad ng New Zealand, isang pisikal at mahusay ang coaching na team, at Iraq na walang mawawala at naglaro ng buong determinasyon. Sa kanilang mga unang laro, nahirapan sila na makahanap ng consistency na nagtamo ng dalawang sunod-sunod na pagkatalo na naglagay sa kanilang pag-asa na makapasok sa quarterfinals sa panganib. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinakita ng team ang puso at tibay ng loob, kung saan ang mga pangunahing player ay nagpakitang gilas at lumaban ng husto upang panatilihing malapit ang bawat laban. Napakahalaga ng susunod na laro laban sa Iraq. Ito ay isang laro na dapat manalo ang Gilas kung nais nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa tournament. Ang pagkapanalo ay magbibigay sa kanila ng ikatlong pwesto sa grupo na magpapahintulot sa kanila na makapasok sa playoff round. Ang playoff round ay isang pangalawang pagkakataon kung saan maglalaban ang ikalawa at ikatlong pwesto ng Group D laban sa mga katapat nila sa Group C. Nangangahulugan ito na posibleng harapin ng Gilas ang mga teams na tulad ng China o Jordan na malalakas ngunit kayang talunin sa tamang game plan at execution. Kung manalo sila sa playoff game, makakapasok sila sa quarterfinals at haharapin ang nangungunang team mula sa Group A na maaaring Australia o Lebanon na parehong nagpakita ng malalakas na performance hanggang ngayon. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling puno ng pag-asa sila sa FIBA Asia Cup dahil sa kombinasyon ng karanasan, kabataan at matatag nilang espiritu. Pinapalakas ng masigasig na suporta ng mga Pilipino, layunin ng team na patunayan ang kanilang kakayahan at maibalik ang katayuan ng Pilipinas bilang isang basketball powerhouse sa Asia. Ang nalalapit nilang mahalagang laban kontra Iraq, kung saan parehong may walang panalo ang dalawang team, ay isang do or die na sagupaan para makapasok sa quarterfinals. Aasa ang Gilas sa mga veteranong players tulad ni Junmar Fajardo at mga pangunahing scorer na sina Justin Brownlee at Dwight Ramos upang mapagtagumpayan ang mahigpit na depensa ng Iraq. Ang matinding larong ito ay hindi lang tungkol sa panalo kundi pati na rin sa muling pag-alab ng pag-asa, kumpiyansa at pambansang pagmamalaki sa basketball ng Pilipinas. Sa sumunod na balita naman, habang nagpapatuloy ang summer, kasabay din nito ang drama sa pagitan ng Golden State Warriors at ni Jonathan Kuminga. Hindi pa rin sila magkasundo sa isang kasunduan kahit na ilang beses nang nag-offer ang Dubs. Kasama na rito ang isang bagong proposal na tinanggihan niya. Ayon kay insider Jake Fisher, ang kasalukuyang problema ay tungkol sa isang option. Ini-offer ng team si JK ng 2 taon na extension na nagkakahalaga ng $45 milyong na may team option. Pero gusto niya na siya ang may player option para sa ikalawang taon. Ito ang dahilan kung bakit naantala ang usapan at ayon kay Fisher, posibleng magtagal ito hanggang Setyembre. Maliit na panahon na yan, magsisimula ang training camp para sa bagong season at kung walang kasunduan bago iyon, halos tiyak na magiging restricted free agent si Kuminga. Nakakainis lang ang sitwasyon kasi wala itong pakinabang sa alinmang panig. Kasalukuyang naka-1 taon, $8 milyong deal siya. Hindi ito malaking halaga para magamit ng Dubs sa usapan ng trade, lalo na't may de facto no trade clause siya na nagbibigay sa kanya ng veto power sa anumang trade. Tulad ng sinabi ni analyst Bobby Marks, ito ay isang lose-lose na sitwasyon. Mas gusto ng Warriors na i-trade si JK na may $22 milyong na salary kaysa sa $8 milyong para hindi gaanong maapektuhan ang kanilang salary cap. Pero paano kung bluff lang pala ang qualifying offer ng Warriors? Yan ang tingin ng kapwa NBA insider na si Brett Siegel. Ipinaliwanag niya ito sa isang tweet 1 araw lang ang nakalipas.
Habang mas matagal maghintay siya, lalo bumababa ang halaga niya, sabi ni Siegel. Isang mental game ito. Ang pagtanggap sa QO ay magiging masamang desisyon dahil hindi ito epektibo para sa mga RFA na gustong tumaas ang sahod. Pwede niyang tanggapin ang QO pero tulad ng ilang ulit na naming naiulat, parang bluff lang ito. Mukhang pareho na gustong matapos ng dalawang panig ang sitwasyon. Ilang teams na rin ang nagpapakita ng interes sa kanya, kabilang na ang Sacramento Kings na sinadyang makipag-usap sa Dubs para mapabilang sa mga pwedeng makuha kapag pumasok siya sa RFA market. Mukhang napakalaking drama para sa isang player na naging pangatlong scoring option lang ng team nitong postseason. Pero ang totoo, malaki ang maiaambag ni JK sa anumang franchise na mapupuntahan niya. Isang bagay ang siguradong mangyayari. Kung aabutin ito hanggang Setyembre, maaapektuhan ang salary cap ng Warriors. At dahil sa pagtatapos ng kanilang season noong nakaraang taon, marahil tuluyan nang nagsara ang pinto para sa dynasty run ng Dubs. Speaking of Golden State, ang Warriors ang pinakamatagumpay na NBA team mula pa noon na may 4 na NBA championships at nagtala ng record na 73 panalo at 9 na talo lamang sa regular season. Kahit nandyan pa rin ang mga player tulad nina Draymond Green at Stephen Curry mula sa mga championship teams na yon, nagkaroon ng malalaking pagbabago sa roster sa mga nakaraang season. Sa pagbabagong ito, nakapagdala ang Warriors ng dalawang mahahalagang players sa kanilang team. Si Buddy Hield na nakuha noong off-season noong nakaraang taon at si Jimmy Butler na na-trade nitong taon sa deadline. Simula nang magsama sila, kitang-kita ang chemistry nila sa loob at labas ng court. Palaging nagbibiro sa isa't isa, nagpadala si Hield ng mensahe sa kanyang star teammate sa pamamagitan ng isang recent na post sa social media. Bagamat parehong naglaro sina Butler at Hield sa Philadelphia Sixers, hindi sila nagkasabay sa team noon. Ngunit ngayon magkasama na sila bilang teammates at nasaksihan ng mga fans ang mga nakakatawang palitan nila mula sa pagtatapos ng regular season hanggang sa playoffs. Kitang-kita ang biro sa kanilang relasyon. Ginagaya ni Butler na parang hindi niya gusto si Hield bilang bahagi ng kanilang biruan. Napapansin ang mga interaksyon nila sa mga press conference kung saan palaging may patawang komento sa isa't isa. Bilang mga bagong miyembro ng team, mabilis silang nagka-bond matapos dumating si Butler noong Pebrero. Ngayong papasok sa isang mahalagang taon sa susunod na season habang ang core players ay papasok na sa kanilang mga 30s, kakailanganin ng Warriors ang lahat ng maibibigay ni Hield at Butler. Habang consistent naman si Butler sa kanyang performance mula regular season hanggang playoffs, medyo pabago-bago naman ang laro ni Hield. Pero napatunayan niyang malaking game changer siya kapag nakafocus at tumatama mula sa 3-point line. Noong Game 7 ng first round laban sa Houston Rockets, pinangunahan ni Hield ang team sa win-or-go-home game nang makapuntos siya ng 33 puntos kasama ang 9 na successful 3-pointers. Kapag papalapit na ang susunod na season at magkasama na uli ang dalawa, siguradong marami pang trending na mga eksena ang kanilang ipapakita sa mga fans. I never answer to no, man, I still